Bumuhos ang kondemnasyon at pag-giit para sa hustisya matapos paslangin ng radio broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental noong November 5 habang siya ay live sa kanyang programa. Sa datos ng National Union of Journalists of the Philippines, pang-apat ng mamamahayag si Humalon na pinaslang sa ilalim ng Marcos Jr. administration at ika-199 na mamamahayag na pinaslang sa Pilipinas simula 1986. Sa kabila ng patuloy na pagdami ng kaso ng pagpaslang, nananatiling mababa ang conviction rate o pagkakamit ng hustisya laban sa mga may sala. Bukod sa patuloy na pagiging mapanganib ng pagiging journalist sa Pilipinas, anong mga karapatan pa nga ba ang nasasangkalan dahil sa mga pag-atake sa media? 4 na journalist na yung pinatay, ang pinakahuli si Juan Humalon na pinaslang in broad daylight. So, makikita natin na resulta ito ng culture of impunity na namamayani sa bansa sa mga nagdaang taon. Ang pinaka-insidious or na epekto nito ay self-censorship. At ito yung gusto nating labanan dahil kapag humantong tayo sa self-censorship, ito ay disservice sa publiko dahil pinipigilan na natin ang ating sarili na isiwalat ang katotohanan sa pangamba na tayo ay maging target din ng iba't ibang forma ng atake. At sa isang demokratikong bansa, hindi dapat ganon ang nararamdaman ng journalist. Ultimately, ito ay paglabag at pag-atake sa karapatan ng publiko na makaalam or maka-access ng mga impormasyon, balita, pananaw, hinggil sa mga isyong pambayan at iba pang mga isyong mahalaga para sa publiko. So, ang atake sa press freedom ay pag-atake sa karapatan ng mamamayan. Diin ng NUJP, sa panahong kumikitid ang espasyo para sa paglalahad ng katotohanan, mahalagang patuloy na magpunyagi ang mga mamamahayag at ang mamamayan na magbalita at magsiwalat ng katotohanan. Bilang mga journalists, kailangan din talaga na tuloy-tuloy yung ating aktibong pagsasalita hinggil sa kahalagahan ng ating propesyon, tuloy-tuloy na pag-engganyo sa publiko, nasamahan tayo sa ating paggigiit ng karapatan sa pamamahayag. Ang press freedom ay karapatan ng mamamayan.